tropical cyclone sa labas ng bansa at iba pang update sa lagay ng panahon ating alamin. Kasama si Chris Perez, Assistant Weather Services Chief at tagapagsalita ng Pag-asa. Sir Chris, magandang tanghali po. Magandang tanghali din po, Asik Dale, Asik Weng at sa lahat po na ating mga taga-subaybay. Sir Chris, ano po yung update sa binabantayan ninyong tropical cyclone sa labas ng bansa? Sa ngayon, tama po sila, dalawang tropical cyclone na nasa labas ng ating air responsibility ang patuloy namin ng monitor ng Pag-asa. Ang mga bagyong may international name na Ampil at Wukong ay sa kasalukuyang matatagpuan dito nga sa karagatan sa silangang bahagi ng Japan. Napakalayo po nito sa ating air responsibility at sa kalupaan ng ating bansa at sa mga oras na ito ay wala namang epekto sa ating bansa. Pero ganun pa man, patuloy tayong magmo-monitor at kung magkaroon ng pagbabago sa pagkilos nito ay magbibigay tayo ng appropriate weather advisories or updates sa ating mga kababayan. Sir Chris, ano po yung epekto nito sa Pilipinas sa ngayon kung makakapasok man siya or kung lalapit? In terms of direct effect, Asik Weng, ay wala tayong inaasahang epekto nitong dalawang nabanggit nating bagyo. Subalit patuloy nitong maimpluwensyahan yung habagat na sa kasalukuyan naman ay nakaka-apekto dito sa may bandang Hilagang Luzon. Sir Chris, ano naman po ang lagay ng southwest monsoon o habagat na patuloy na nakakaapekto sa iba't ibang lugar sa Luzon at hanggang kailan po pa po ito mararanasan? Asik Dale, sa ngayon inaasahan natin na itong habagat or southwest monsoon nga ay magdudulot ng maulap na kalangitan at mga pag-ulan dito sa Ilocos Region, sa Batanes at Babuyan Island. Kaya pinapayo natin yung mga kababayan natin doon, maging alerto sa mga posibleng pagbaha at pagguho ng lupa at patuloy nga magantabay sa mga possible localized thunderstorm at heavy rainfall advisory na ipapalabas naman ng ating Pag-asa Northern Luzon Regional Services Division. In the next 3 to 5 days, inaasahan natin na posible pa rin maapekto itong habagat nga dito sa may bandang Northern Luzon area. So Sir Chris, sa inyong monitoring, ano po yung update sa nakaambang La Nina phenomenon sa bansa? Kailan po posibleng maramdaman ito? Asik Weng, patuloy din tayong nagmo-monitor dito sa kaganapan nga sa Karagatang Pasipiko. Tinaasahan nga natin ngayong second half of this year ay posibleng mag-manifest yung epekto ng La Nina sa iba't ibang bahagi ng ating bansa. In particular, sa last quarter nitong taon nito at sa first quarter ng susunod na taon, inaasahan natin na makakaranas or posibleng makaranas ng near normal to above normal rainfall condition. Ito ang nakararaming bahagi ng ating bansa. Kaya as early as today, ay patuloy nga yung pakikipag-ugnayan natin, pag-disseminate natin ng information sa pamamagitan ng ating climate forum. At inimbita natin iba't ibang stakeholders at mga partner natin sa disaster preparedness and mitigation gaya nga ng NDRRMC, DSWD para makapag-prepare din po sila ng kanilang mga actions just in case na magkaroon nga ng full-blown effect itong inaasahan nating La Nina. Sir Chris, ano naman po ang lagay ng panahon sa mga nalalabing bahagi ng bansa, lalo na po sa Visayas at Mindanao regions? Asik Dale, mas pronounced epekto ng habagat dito sa Northern Luzon area. Subalit dito sa Metro Manila, sa buong Visayas at Mindanao naman, inaasahan natin na generally maalinsangan panahon, maliwalas, pero may chance rin ng mga pulupulong dagli ang pag-ulan, lalo na sa dakong hapon o gabi. So huwag pa rin kakalimutan magdala ng payong, Dahil kung di mo protection sa biglaang pag-ulan, ay protection po natin sa init ng araw. So Sir, bukod po sa pagdadala ng payong, ano na lang po ang inyong dagdag na paalala sa ating mga kababayan? Sa mga kababayan po natin, pag ganitong halos fair weather condition naman, ay pinapayan pa rin natin na patuloy na mag-monitor sa mga daily weather updates ng Pag-asa sa pamamagitan po ng pag-follow sa aming mga official social media accounts, pagtingin ng aming mga weather updates sa aming official website, bagong.pagasa.dost.gov.ph. At asahan po ng mga kababayan natin ang Pag-asa ay patuloy ng makipag-ugnayan sa iba't ibang ahensya ng pamahalaan para siguraduhin ang pagpapatuloy ng serbisyo publiko, lalong-lalo na kapag may panahong may kinakaharap na bagyo ang ating bansa. Maraming salamat po sa inyong oras, Chris Perez, Assistant Weather Services Chief at tagapagsalita ng Pag-asa.